Maayong gabi ka natong tanan, mga kaigsuunan diha kang Kristo Jesus. Salamat sa nayon sa bigayon gihatag sa Dios sa matag usa ka nato nining kagabion aron kita makapatigayon nining ato ang Wednesday Bible Study and Prayer. Tonight sa atong pagsugod, magawit kita mga kaigsuunan. Ug salamat ko sa Dios sa atong mga kaigsuunan nga padayon nga nagsunod sa ato ang mga live streaming. Mga kaigsuunan nga na diya sa tagsatagsa ka panimalay o nining kagabion mga kaigsuunan na mag-awit ta atong awiton ang paggugma sa Dios. Love lifted me. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat o Dios sa nahigayon yung gihatag kanamo ining kagabion nga kami makapatigayon na usab na ining Wednesday Bible Study and Prayer. Salamat ko dako Dios mga makaigsuunan nga nag-tune in karong kagabion o sa matag usa nga naa sa inyong panimalay Ginoo. Ako nagampo. Salamat usab Dios sa tibok adlaw nga ikaw Dios naghatag kanamo protection, nagtagbo sa mga tibok adlaw nga panginahanglan, naghatag kanamo kalig-on. Kung ka nagampo Dios, ining kagabion nang usab kami pasaylo sa mga sala nga nabuhat. Hinloy kami sa dugo ni Kristo Jesus ining kagabion sa amo ang pagpamalandong sa imong mga pulong. Ikaw Dios maghatag kanamo kaalam. Kinamgyampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Laing awit atong awiton. Amen. Arita sa atong awiton ang saliging dugo ni Jesus.
gahom sa dugo ni Jesus, may kahimo, duman nga gahom sa bilog niya nga dugo. Number 2. Sa pagpangandam na punang kaba, gamhan ang dugo niya ni Jesus, buli ka sa Kalbaryo karon, sa lingit dugo ni Jesus, may kahimo, duman nga gahom sa dugo ni Jesus, may kahimo, duman nga gahom sa bilog niya nga dugo. Number 3. Buot ka bang mahinuan karon, gamhan ang dugo niya ni Jesus, kanang lamas sa sala ugasan, sa lingit dugo ni Jesus, may kahimo, duman nga gahom sa dugo ni Jesus, may kahimo, duman nga gahom sa bilog niya nga dugo. Next number. Buot ka bang mag-alagad sa Diyos, gamhan ang dugo niya ni Jesus, daigod mo ba sa kanunay siya, sa lingit dugo ni Jesus, may kahimo, duman nga gahom sa dugo ni Jesus, may kahimo, duman nga gahom sa bilog niya nga dugo. Amen. Akong gihenyo si Nani Elizabeth sa paghatag sa og awit. Sa pagsunod upang
Amen. Amen. Alright, salamat sa atong mga kids sa ilang special number. Are you washed in the blood of Jesus? Mga pangutanan ng kagabiyon, mga kaigsuunan sa atong mga kahigalaan nga nag-tune-in ka nato, uban ka nato karon ng kagabiyon, nga wala pa makaangkon sa kaluwasan, nahinluan ka na ba sa dugo ni Kristo? Walay laing makahugas sa atong mga sala, kundili ang hamili nga dugo lamang ni Ginoong Kristo. According to the book of Ephesians chapter 1 verse number 7, in whom we have redemption through His blood. Kita doon ay katubsanan, pinaagis sa dugo ni Kristo Jesus, even the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Kita na itong mga kaigsuunan, dili ang tubig sa bautismo, makatangtang sa atong mga sala, makahuga, dili ang tubig sa bautismo, ang makahuga sa atong mga sala, kundi ang dugo ni Kristo Jesus lamang, ang adunay kagahom sa paghugas sa atong mga sala tungod kay ang iyang dugo may katubsanan ug kapasayloan sa atong mga sala. Salamat sa Dios sa gitanyag niya nga kaluwasan nga kanato nga makasasala. Alright, so ning kagabion mga kaigsunan, padayon ta sa ato ang series sa study na to may tungod sa pillars of Christianity. So karong kagabion atong itakol ang one Lord, mo ning atong hisgutan karon nga topic, one Lord. Last Sunday, among gihisgutan ang one baptism. So kung wala pa mo wala mo ka-review sa, wala mo ka-dungog o ka-kita sa ato ang lesson about one baptism, pwede ninyo ma-review ang ato ang recorded nga preaching last Sunday. O tonight, ato ang atong tun-an kining one Lord nga gisgutan ni Apostle Paul in Ephesians 4 verse number 5. Ephesians chapter 4 verse number 5. So morning ato ang lesson tonight. So morning kaunom nga lesson, a pillar nga ato ang gi-tackle mga kaigsuunan sa ato ang Bible study. Ephesians chapter 4 verse number 5. Ephesians 4 verse number 4, atong sundan sa verse 4 down to verse number 6. Verse number 4, there is one body. So ato ning gi-discuss one body. Kung makahigayon mo pag-check sa atong discussion about one body, pwede ninyo ma-review ang ato ang lesson nga naa sa ato ang FB page. One spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, you see, one Lord, one faith, ang one faith, ato na ning i-discuss one time, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So ang atong topic karon na sa verse number 5, mao ni siya ang ikaunom nga pillar sa Christianity, mahitungod sa one Lord. Let us pray before ta mo padayon mga kaigsuonan. Amahan nga langitnon, salamat Ginoo sa higayon na usab nga gihatag kanamo na kami Ginoo makapamalandong sa imong mga pulong. Ako nag-ampo Dios nga ikaw maghatag kanako o kaalam mo Dios sa pagdala karon sa imong mensahe nining kagabi o namahan o nag-ampo bisan man sa matag-usan mo matigsuunan nga nasa natag sa panimalay. Ikaw Dios maghatag usab kaalam ka sa matag-usa kanila nga mahimong mapasayon namo karon ang pagkat-on sa imong pulong mo Dios. Kinampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. One Lord. Mao ning atong topic karon mga kaigsuonan. O kusani sa mga dimension ni sa book of Ephesians chapter 4 nga ato lang bagong nabasa, o kusani sa mga pinaka-importante nga Christian doctrines nga kinahanglan mahibaluan o masabtan sa mga believers, sa mga Kristohanon, sa mga kanato. So the doctrine about the Trinity in the New Testament, kita na to nga doon na ni siya distinction, different sa Old Testament. So ang manifestation, ang pagpadayag sa Trinity, sa tulo ka persona sa Dios sa Daang Testamento, sa Bagong Testamento, adun na siya kalainan mga kaigsuonan, o kung unsang kalainan man atong tun-an nining kagabion, kung unsang kalainan sa pagpadayag o manifestation sa tulo ka persona sa Dios in the Old Testament and in the New Testament. So sana sa mga nindot kay nga discuss na to as a Christian o tun-an si Kristohanon tungod kay we believe nga ang Dios usa siya ka Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. So tulo ka persona ang Dios. Dunay uban nga dili sila mutuo niya na dili sila
motuo nga si Kristo Dios. Alright? Mao nang ilang pagtuo nga ilahang gitudlo sa ilang simbahan o makita na itong mga kaigsuunan para nila imposible ka na nga mahimo sa Dios nga siya usa magpadayag siya sa tulo ka persona. So dini kagabion, buot na ko ipaybalo ninyo tungod kay ang Dios gamhanan dili imposible para sa Dios nga siya magpadayag sa tulo ka persona. So kining one Lord mga kaigsuunan, din na ni siya relasyon sa doctrine about Trinity o mo ni pinaka-importanting doktrina kinahanglan masabtan ug masayran sa mga Kristohanon nga unsaon niya pagpasabot niining maong pagtulunan ngadto sa mga tao nga dili motuo niini nga doktrina mahitungod sa Trinity. Alright? So importante nga matag usa kanato, labi na kanato nga nag-claim nga mga Kristohanon, aduna ta ideya, aduna tay pagsabot o nasayod ta mahitungod niini nga doktrina. Now, tonight atong tun-an ang one Lord. Una, atong tun-an ang the meaning of the word Lord. Okay? Ang meaning sa pulong nga Lord. Okay? Very simple. Makita na to nga ang pulong Lord, meaning superior. Okay? Influence over others. Mo nang buot pasabot sa meaning about Lord. Okay? So ang word nga Lord is an English word equivalent to Jewish tetragrammaton, meaning Jehovah. Mo ni buot pasabot mga kaigsuonan, English word siya nga equivalent niya meaning Jehovah. Sa atong King James Bible mabasa na to ang word, ang name, ang title nga Jehovah. So sa mga versions sa Bible, ang name nga Jehovah, okay? Nawala na giumit na nga name sa Dios. But if you look at the Bible, in our King James Bible, kita na itong mga kaigsuonan nga ang name sa Dios nga Jehovah, 7 letters nga mausab sa word nga Savior, okay? 7 letters with you. Tungkol sa atong King James Bible, ang Savior, meaning ang spelling sa Savior mga kaigsuonan, with you siya. So makita na ito nga dili pwedeng usbon ang spelling sa ang word tungod kay sa King James Bible. Kung itanaw niyo sa mga modern versions, nawa ang you sa word nga Savior. Is A-V-I-O-R. Wala sa itong King James, kung inyong subayon ang word nga Savior, nagpabilin ang word, ang letter U. Nganong namay letter U tungod kay kung imong tan-awon tanan ang letters, 7 letters, just like the name Jehovah nga dunay 7 letters nga nagtumbok sa Ginoo. Okay? So importante kayo nga dili mawala ang name nga Jehovah sa Biblia. But sadly, sa mga modern versions, nawa na ni kining name sa Ginoo nga gi-address siya as Jehovah. Na-erase na ni, gi-omit na ni sa mga modern versions. Okay? Now, what is number 2? So ang meaning sa word nga Lord, influence over others, okay? In authority, naa siya sa authority, siya ang labaw, siya ang superior, siya ang labaw sa tanan. O kining Lord, English word nga ang equivalent nini, meaning Jehovah, sa name nga Jehovah. Now, ikaduha, madto ta sa biblical use of the word, biblical use of the word. So giunsa siya pag gamit, okay, ang Lord, okay? Ang term nga Lord mabasa na to sa 2nd chapter sa book of Genesis, the book of beginnings. Kita na to nga diha unang gihisgutan, unang higayon, o first mention, the law of first mention, nga gihisgutan mga kaigsuonan ang Lord. Okay? So, look at your Bible in Genesis chapter 2, verse number 4. So, gigamit siya ang first mention and biblical use of the word Lord. Mabasa na to sa Genesis chapter 2, verse number 4. O gigamit kini siya after the recreation of earth. Okay? After the recreated earth with the first man and woman in the Garden of Eden. So, nganong akong gigamit nga word is recreation or recreated, no?
Tungod kay, kung inyong subayon mga kaigsuonan, Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. Not heavens, but heaven. In the beginning God created the heaven and earth. Pero kung imong tanawon sa mga modern versions, ang Bible, ang nakasulat diha, heavens, not heaven. Okay? Nga nang importante kayo na mga kaigsuonan, kaya inyong subayo na, ang heavens, okay, adunay ang original creation sa Dios, heaven. Walay second, walay first heaven. Gitawag siya the heaven. Ato na nang gidiscuss mga kaigsuonan kung namoy time sa ato ang to review sa ato ang Bible study mahitungod niini. Pwede niyo ma-check pag-usap sa ato ang page sa Facebook. So kita na itong mga kaigsuonan nga ang adunay recreation sa earth this time o dinhi na to makita sa Genesis chapter 2 verse number 4 ang unang higayon nga gi-mention ang Lord. Okay? Ang term nga Lord. Look at your Bible in the book of Genesis chapter 2 verse number 4. The Bible said, "These are the generations of the heavens and the earth when they were created." Okay? Now, if you look at Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven. But if you look at Genesis 2, verse number 4, these are the generations of the heavens and the earth when they were created in the day that the Lord God. So, kita na to nga, ang biblical use of the word Lord, ang ingon diha, Lord God, okay? Lord God made the earth and the heavens. So, importante kini mga kaigsuonan. Dili, sa magod kita, kung magbasa tag Bible, basta lang kay, for the sake of reading, nagbasa ta, wala na to subaya, ang pinakaminungdanon, ang paggamit sa word, ang paggamit o pagsulat niini sa King James Bible, tanawa niya ang word nga Lord sa Genesis chapter 4, verse number 2, chapter 2, verse number 4. Tanawa ang Lord, all capital letter. O Lord God made the earth and the heavens. So makita na itong mga kaigsuonan nga the use of the title Lord, all capital letter, has a beginning as we observe in the book of Genesis. Okay? Na siya'y sinugdanan. So ang paggamit sa title nga Lord, na siya'y sinugdanan. O kung makita ninyo mga kaigsuonan nga ang Diyos as Creator work in the creation of the earth and the creation of heavens in chapter 1 of Genesis as God the Operator. So ang Diyos sa Genesis chapter 1, siya nag-create niyang kalibutan, ang Diyos, siya ang nag-operate sa creation. But if you look at 1 Corinthians chapter 12 verse number 5, 1 Corinthians 12 verse number 5, okay, ato ning hinay-hinayon para makasunod ang uban nato nining kagabion. So ang title nga Lord, aduna siya isinugdanan. O kung inyong naobserbaran, gigamit siya una dinhi sa book of Genesis chapter 2 verse number 4. Okay? Genesis chapter 2 verse number 4. Now 1 Corinthians 12 verse number 5. 1 Corinthians 12:5. So sa creation sa heavens in chapter 1, kita ninyo diha mga kaigsuonan nga ang Dios siya ay nag-operate sa creation. Look at your Bible sa 1 Corinthians 12 verse number 5. And there are diversities of operations. Look at that. But it is the same God. Verse number 6. 1 Corinthians 12:6, I mean. The same God which worketh all in all. There are diversities of operations, but it is the same God. So sa creation mga kaigsuonan, ang operator sa creation mao ang Dios, God. So importante kini mga kaigsuonan nga every time you read your Bible, dili lang kay basta for the sake of reading, imo lang basahon na bisan gani ang title nga God, Lord, kinahanglan i-consider na nimo kay dunay buok pasabot na, dunay meaning na. Okay? Just like sa title na Lord, ang first mention sa
word nga Lord o sa title nga Lord, mabasa na to sa Genesis 2 verse number 4. Kini nga title, alright, nagsugod siya after na sa creation. Okay? Ang Dios gitawag siya Lord God after na nga nahuman niya ang paghimo, pagmugna sa tanan. If you look at your Bible in the book of Genesis, tanaw ninyo, kusubayo ninyo, humana. Okay? Humana niya himo ang heavens. Okay? Mo nang gisgutan as Genesis 2 verse number 4, these are the generations of the heavens. So ang iyahang pagka Lord sa God, sa Dios, okay? Gi-address siya as Lord God sa time na nga nahuman na ang pagmugna niya sa heaven. So nanay nag-exist sa iyang creation. So sama panalitan sa ako nagingon ang title nga Lord. Okay? Sa title nga Lord, buot pasabot mga kaigsuunan, siya ang superior, siya ang in authority, na siya sa labaw siya. Tawgon kang Lord kung naa kay subordinate, naa kay nailawom nimo. So tawgon kang Lord kung naa kay subordinate. So sa diyang nahuman na ang creation, ang Dios gitawag na siya Lord God. Nganong Lord God naman? Kaya na may under niya, na may kuha niya, na may subordinate niya, na may subject niya, katong yung gimugna. Okay? Now, look at your Bible in 1 Corinthians 12 verse number 5. 1 Corinthians 12 verse number 5, the Bible said, and there are differences of administrations. Look at that. There are differences of administrations, but the same Lord. So makita na to, God operates and the Lord administers. Okay? Balikon ako, God operates and the Lord administers. Okay? Ang nag-operate, ang Diyos, ang Ginoo, siya ang nag-administer. So the Lord is the visible appearance and manifestation of God because no man hath seen God at any time. So ang Ginoo mao siya ang visible appearance sa manifestation o manifestation sa Dios. Kaya di man nato, dili man makita ang Dios. Walay tao nga nakakita sa Dios. So ang iyahang pagka-Lord mao to ang iyahang visible appearance o manifestation. Okay? Sabta na to. Mo nang iko inyong basahon sa book, subayan niyo sa book of Genesis, ang Dios nakikistorya sa iyang adto kang Adam, pinaagi sa iyang pagka Lord God na. Okay? Pinaagi sa iyang pagka Lord God. Kaya ang Dios di man makita, God is a spirit. So ang iyang pagka Lord is the visible manifestation or appearance, visible appearance and manifestation of God. Tungod kay kung Diyos siya, di siya makita. No man hath seen God at any time, as what the Bible said in John 1:18. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. So makita na itong mga kaigsuonan in the New Testament, mabasa na to, nga ang anak, ang only begotten Son, nga mao si Ginoong Kristo, which is in the bosom of the Father, siya ang nagdeklarar sa God nga dili makita. So kung subayo na to balik mga kaigsuonan sa book of Genesis, siya sa iyang pag-create sa kalibutan, in the beginning God, sa iyang pagka-God, walay bisan kinsang tao makakita niya. So para siya maka-communicate o maka-communicate ngadto sa unang tao nga sa Adam, sumunang the Lord is the visible appearance and manifestation of God. Tungod kay siya, kay ang Dios dili man makita. Mo ning kahibulungan nga buhat sa Dios. Mo nang dagas mga tao mga kaigsuonan nga naglibog sila mahitungod ning doctrine of Trinity. Unsaon kuno pag-explain o pagpasabot na mahitungod ning doktrinaha nga usargod ka Dios unya nagpadayag siya sa tulo ka persona, unsang pagkaunsaa nga siya usa nahimo siyang tulo. Mo na ilahang nalibgan og maayo. Dili ka maglibog kung una lugar nagtuo ka nga ang Dios gamhanan. Kay gamhanan ng Dios pwede nang buhaton sa Dios. Okay? So mo na ang inato ang
redemption story, makita na to nga ang istorya sa katubsanan nga gihimo sa Dios para kanato nga makasasala, dili gud siya makita. God is a spirit. Para mamatay siya dito sa cross, adunay lawas nga giandam niya og mao katong Hesus nga nalansang dito sa cross para mabayran natong sala. Kay siya sa iyang pagka-Dios, di siya pwedeng malansang, dili siya pwedeng mamatay dito sa cross. Kay God is a spirit. Mao nang ni-manifest niya sa flesh according to the book of Timothy para malansang siya dito sa cross. So mao na ang kahibulungan o inato kahibulungan nga buhat sa Dios para lang sa atong kaluwasan. So diha makita na itong mga kaigsunan, balik ko na ko, nga ang iyahang pagka-Lord, mao ang iyang visible appearance and manifestation sa Dios tungod kay siya dili man makita. Now, anto ta sa ikatulo, number 3. Okay, dali rin niya itong Bible study tonight. The appearance of the Lord to Abram and to the nation of Israel in the Old Testament. So, ang appearance sa Ginoo. Okay? Now, bear with me. Importante kini mga kaigsunan. Okay? Importante kini siya tungod kay dinhi nato masabtan nga ang tulo ka persona sa Dios nagpadayag siya in the Old Testament. Adunay daghang nagingon nga kini kuno mga angels nga nagpakita ngadto kang Abraham. Pero kung imong subayon mga kaigsunan, kung inyong subayon, nagtumbok ni sa nagtumbok ni sa tulo ka persona sa Dios. Parawa. Genesis 18 verse number 1. Genesis 18 verse number 1. Okay, Genesis 18. Alright, Genesis 18 verse number 1 down to verse number Genesis 18. Kulang atong basahon hantod sa verse number 9. Akong basahon. Genesis 18 verse number 1 down to 9. Tanawa diha ang pagkahanay sa sulat para masubay na ito mga kaigsuunan kanang paggamit sa title nga Lord, all capital letter, o Lord nga capital letter, then O-R-E-D nga small letters. Tanawan yung Bible. Verse number 1. And the Lord, so ang paggamit sa all capital letter sa Lord, nagtumbok na sa singular. Okay? Appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door on the heat of the day, and he lifted up his eyes and looked. Look at this. Si Abram, okay? Naasya dito sa dapit nga gitawag Mamre, and then the Lord appeared unto him. So makita nimo nga ang Ginoo, so if you look at the verse, in verse number 1, dili na mga angels. So doon ay mga arguments nag-ingon nga kadto kuno nagpakita ni Abram in Genesis 18, mga angels kunto, mga anghel kunto. Pakita ninyo rin mga kaigsunan nga ang pag-address ni Abraham ngadto niya, Lord, all capital letters. Lord. So kung gigamit siya ang title nga Lord nga all capital letters, nagtumbok na siya nga singular. Okay? Appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. Tanawa. And he lifted up his eyes and looked, and lo, tanawa, kinsay nakita ni Abraham. Nagpakita niya ang Ginoo. Okay, this time, apan sa dihang paghangad niya, ingon diri, and lo, 3 men. Tulo ka lalaki ang nakita ni Abram, stood by him. Sa verse 1, kung inyong subayon mga kaigsunan, kinsa to ni appeared nga to niya ang Lord, all capital letter, singular. Pero sa dihang paghangad niya, ang iyang nakita, 3 men stood by him, and when he saw them, he ran to meet them from the tent door. So ang gigamit nga word is plural. 3 them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground and said, My Lord. Tanawa ang word diha nga Lord.
capital letter L, small letter O-R-D, meaning plural. My Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee. Thee. Okay? I pray thee, singular, from thy, okay? Singular, servant. So, tulo ka lalaki ang nakita, pero tanawang iyang pagsulti. Ang hanay sa pagsulti, mga kaigsuunan, sa mga verses nga itong gibasa, let a little water, I pray you, that is plural, be fetched away and wash your feet, and rest yourselves, plural, under the tree, and I will fetch a morsel of bread, and comfort ye, plural, your hearts, plural, after ye shall pass on, for therefore ye, okay, that's plural, come to your servant, okay, and then, so as thou hast said, Abraham hastened into the tent unto Sarah and said, make ready quickly 3 measures of meal kneaded, and make cakes upon the herd. And Abraham ran unto the herd, and fetched a calf tender and good, and gave it unto a young man, and he hasted to dress it, and he took butter and milk and calf which he had dressed, and set before them, and he stood by them under the tree, and they did eat, and they said unto him, where is Sarah thy wife? And he said, behold, in the tent. So makita na itong mga kaigsuunan that the Lord, plural, appeared to Abram in the appearance of men. So ang tulo ka persona sa Diyos in the Old Testament, ang appearance mga kaigsuunan sa Trinity sa Diyos, okay? Tulo sila kalalaki, walay superior, walay subordinate nila. O ang address, ang ilang title, puro sila Lord. Okay? Sabda na to. Walay nagdala sa Father, walay nagdala sa Son, walay nagdala sa Spirit. Silang tanan, gitawag silang 3 men. So kanang description sa nagkalain-lain nga pundo karon, like for example, ang mga Jehovah's Witness, ang ilang description nga, ang Father ko, no, tiguang nagnaw, ang Son, middle age, and then ang Holy Spirit, batanon pa. So, kana siya nga description sa, yun na to, sa tulo ka persona sa Diyos, kasi sila nagtuo masada sila, pero di lang sila mutuo nga, si Kristo, si Jesus Christ equal to the Father. They believe in Jesus, okay? Pero, dili sila mutuo nga si Jesus Christ, Diyos. They believe in Spirit, pero dili sila mutuo nga Spirit person. Kaya ilang pagtuo sa Spirit is just a force lang. Kung inyong subayon mga kaigsuunan, 3 men, okay, nagpakita ni Abram. 3 men that had served them food, tanyaga ni Abram pagkaon, and then gi-address ni Abram nga my Lord, being in plural form. So, kining tulo ka mga lalaki are separate to each other, makita na to, and have the same image. Na sila'y parihang noun, but separate to each other. Lahi-lahi sila. Walay superior nila, walay subordinate nila. So, makita na to mga kaigsuunan, mauni siya ang, revelation in the Old Testament sa tulo ka persona sa Dios. Walay labaw nila, walay ubos nila. Pariha sila. Okay? So, ang hinungdan in the New Testament, kung nganong nanay Father, nganong nanay Son, nganong nanay Holy Spirit, kay ba mo unsa ring purpose na para sa kaluwasan na to? Para ra gid sa tong kaluwasan. Kay kung pareha sila Lord, just like in the Old Testament, pareha ning nagpakita ni Abram in Genesis 18, makaigsuonan, walay malansang nila sa cross. Okay? Sumunang in the New Testament, ang revelation sa Trinity, sa usa ka Dios, aduna nay Father, aduna nay Son, aduna nay Spirit. Kaya ang Father, mao'y nagpadala. Siya'y nagplano sa kaluwasan. Ang Son, siya ang ni-perform sa kaluwasan.
pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. O ang Spirit siya ay naghingpit sa kaluwasan. He perfected our salvation, being He is the witness, siya ang saksi nga kita mga anak sa Dios. Managigon sa book of Romans, the Spirit itself beareth witness with our spirit. So ang mohimo og saksi nga kita anak sa Dios, dili ang pastor, dili ang kauban simbahan, kundi ang Espiritu sa Dios nga nagpuyo sunod kanimo, because the Spirit itself, the Spirit of God bear witness with your spirit that you are a child of God. You see? So ang purpose ng gid mga kaigsuonan in the New Testament ug nganong ang revelation sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, doon na nay Father, doon na nay Son, doon na nay Spirit, para lang gid na sa atong kaluwasan. Para sa atong kaluwasan, para na mamatay dito sa cross, o adunay isilyo nga rin kanato, human kita nakaangkon sa kaluwasan. Doon may witness nga kita anak na sa Dios, maong Holy Spirit. Maong gini purpose, kung makita ninyo mga kaigsuonan, in the New Testament, ug nganong ni-reveal ang Dios, ang usa ka Dios sa ingon ana nga paagi, nga doon na nay Father, doon na nay Son, o doon na nay Spirit. But in the Old Testament, walay superior nila, walay subordinate nila. Puro sila Lord. Pareha sila Lord. Okay? But in the New Testament, adun na nay kausaban makaigsuonan ang revelation sa Trinity. Adun na nay Father, adun na nay Son, adun na nay Spirit. Manang kung inyo mabasa sa Biblia, sa New Testament, si Jesus Christ nag-address na siya sa Dios as Father. Okay? As Father. Gi-address niya ang Dios nga Father. Na siya gitawag nga Father. Mo nang ang uban mayon sila nga si Kristo dili ito siya Dios. Kay kung Dios pa to si Kristo, sa diyang gilansang siya dito sa cross, naingon to siya, Dios ako, nganong gibiyaan ko ako. Dios ako, nganong gibiyaan ko ako kung Dios pa to siya. Mo ni mga argumentos, mga di mo to nga si Kristo Dios. Pero nganong ingon ana makaigsunan, first of all, fulfillment to sa prophecy in quotation, sa quotation to sa Psalms 22 verse number 1. Kaya Ginoong Kristo iyang gihingpit o iyang gituman ang mga propesiya sa Daang Testamento mahitungod sa katubsanan o mutubos sa atong mga sala. Gitawag siya man of sorrow in the book of Isaiah 53. So makita na itong mga kaigsuonan, nganong maingos Ginoong Kristo during the time, my God, why hast thou forsaken me? Nganong nasa gi-address nga Father, but because under the New Testament, ang revelation sa Dios na may Father, na may Son, na may Holy Spirit. Unlike the Old Testament, nga pareha ra sila tanan Lord. Okay? I hope nga nasabtan na nato tonight. Mayon siguro mo ba, kabiha ka-complicated sa na pastor, no? Kalibog sa na, no? Nga usar gud siya niya, nahimo na niya nga ingon ana nga revelation. Dili na imposible sa Dios kay gamhanan siya. Kung mga Jehovah's Witness, kung mga INC, imposible na para nila mo nang di sila mong tuo nga si Kristo Dios. Sa Dios, dili na imposible kagamhanan siya, pwede nang mabuhat sa Dios na siya usa magpadayag siya sa tulo ka persona. Okay? So mo na makita na ito mga kaigsuonan, under the New Testament, gihimo na sa Dios sa katuyuan para lang sa atong kaluwasan. Okay? Now, look at your Bible in Deuteronomy chapter 6 verse number 4 to 5. Deuteronomy 6 verse 4 to 5, the Bible said, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. You see, kita ninyo? The Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. The Lord our God is one Lord. You see, balik ta sa Genesis 18, ang nakita ni Abram, and the Lord appeared unto him. Ang Lord, all capital letter, Lord, singular, appeared unto him. The Lord our God is one Lord. One Lord, He is one God. Okay? Nagpadayag siya sa tulo ka persona. In the Old Testament, walay superior, walay subordinate, puro sila gitawag nga Lord. But under the New Testament, nanay Father, nanay Son, and Holy Spirit, ang katuyuan para sa atong kaluwasan. So the Lord in the Old Testament is being acknowledged as the God. Okay? God as the Lord. And then,
the Lord become as God the Father to the nation of Israel. Gitawag siya God the Father ngadto sa nation of Israel. Kay kung atong subayon mga kaigsuonan, mao ni atong masunod nga tun-an about yun, one God and Father of all, katong gisgutan sa Ephesians, katapusang pillar sa Christianity. Nganong gitawag siya one God and Father of all. Nganong Father of all, kinsa ng of all diha. Kaya una-una sa ubang mga tao gud nigbasa ng maong verse, no, na tanan na to mga anak ta sa Dios because He is Father of all. He is Father of all. Pero kung imong susihon mga kaigsuonan, adunay gi-address diha nga all ang buot pasabot, ang lagi pasabot nga mga tao nga gi-address diha sa giingon sa Ephesians chapter 4, referring to the sons of God, the angels first of all. Sila gitawag sila mga sons of God, ang mga angels. Okay? And then sa Edom gitawag siya son of God. Ang Israel sila sa mga kaigsuonan gi-address sila as mga anak sa Dios, mga son. Okay? And then si Jesus Christ gitawag siya Son of God. Okay? Anya kadtong mga nisalig ni Jesus Christ gitawag siya sons of God. Kita gitawag tag sons of God. John 1 verse number 12. So, God is the Father of all, referring to those katong mga tao nga belong niya, iya niya. So katong mga karon sa New Testament, mahimo lang nimong Father ang Dios kung naa ka diha kang Kristo. Okay? Kay kung wa ka diha ni Kristo, dili ka pwedeng moingon nga ang Dios imong amahan. Kita mga anak ta ni Edom kaniadto sa wala pa kita maluwas. Okay? Nagi literal nga mga anak ang yawa. Katong giingon ni Jesus Christ sa John 8:44, "Ye are of your father the devil." He's referring to the religious leaders during the time. Ug literal gito nga mga anak gito sa yawa katong mga religious leaders, to mga Pharisees during the earthly ministry of Jesus Christ. Is Jesus Christ, "Ye are from beneath, I am from above." Ayaw kalimot nga nagsulti Jesus Christ to. Na siya sa kalibutan. "Ye are from beneath." Ang gitumbok niya, imperno, gikan mo sa imperno. "I am from above." Ingos Jesus Christ. Ug ang iyang gi-address ato ang mga religious leaders during His earthly ministry. So doon ay tulong ka pamilya sa kalibutan karon. Pamilya sa yawa, literal gyud yung mga anak sa yawa. Ug mao ni sila kining mga mason, makaning mga yun na to, mga nations builders atong time karon. Kasagaran na nila mga kaigsuonan. Literal gyud yung mga anak sa yawa. So kung naamoy higayon nga makatan-aw sa ato ang recorded nga Bible study, mahitungod sa tong Bible study, mahitungod sa kining who are the builders that rejected the stone nga Bible study. I-check to ninyo mga kaigsuonan, tanawan ninyo. Ato nang gidiscuss kining kinsa ning mga literal gyud nga mga anak sa yawa nga nas kalibutan karon. Ang title, "Who are the builders that rejected the stone?" Okay? And then pamilya ni Edom, kita pamilya ta ni Edom. Nasakop lang tao, na membro lang ta sa pamilya sa Dios through adoption, gi-adopt ta sa Dios, gisagop ta kay naa ta diha kang Kristo. So ang misalig ta ni Kristo, gisagop ta sa Dios ug karon na membro na ta sa pamilya sa Dios. So kana mao nay usas mga itakol na to sa one God and Father of all. So balik ta mga kaigsuonan, adunay kalainan ang revelation sa Trinity sa Old Testament ug sa New Testament. Now, mato tas number 4. Ang number 4, the Lord in the teaching of the apostles. Okay? The Lord in the teaching of the apostles. So atong subayon, atong susihon ang Lord sa tudlo sa mga apostles. Okay? Since kita karon nag-rely ta sa sulat sa mga apostles, no? So atong susihon ang ilang mga tudlo mahitungod sa the Lord. The Lord in the teachings of the apostles is none other than but the Lord Jesus Christ. So ang the Lord sa tudlo sa mga disciples, ang ilang gitumbok
si Ginoong Hesukristo. So the second person of the Trinity, which is Christ, bot pasabot, as Savior, gidescribe siya as the Lord. Okay? Siya nga Christ, gitawag siya the Lord. Look at your Bible in Luke 2 verse 11. Luke chapter 2 verse number 11. The Bible said, "For unto us is born this day in the city of David as Savior." Now, have you noticed the word Savior there in the verse 11? Savior with you. Okay? Kung imong ihapon na, 7 letters na. So, dili pwede makaigsunan, kwaon na nimong you, kay unom na lang naka-letters, mahabilin diha. So, just like, kita na to sa name nga Jehovah, doon ay significant na mga kaigsunan, number 7 is the number of perfection. Okay? Completeness, number 7. So, sa Bible numerics nga study, ang number 7 nagpasabot na mga kaigsunan sa number of completion. So, pag-ingon, Savior, meaning to say, siya, kompletong makahatag yun, kaluwasan na ito. Manang ang address sa King James Bible, with you, ang Savior. Okay? For unto us is born this day in the city of David as Savior, which is Christ the Lord. You see? Which is Christ the Lord. So the second person of the Trinity, which is Christ, is a Savior and described as the Lord. He describes siya as the Lord. Look at Philippians 2 verse number 11. Philippians 2 verse number 11, the Bible said, "And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." So the Son of the living God is Christ. And Christ is the second person of the Godhead. Siya ang ikadong persona sa Godhead. Ang ihang pagangan nga Jesus, mao ang ihang pagka-Savior sa nation of Israel, o ang ihang pagkangan nga Christ, mao ang ihang pagka-Savior sa tibuok kalibutan. Mao importante kay mga kaigsuonan. Nganong kung inyong subayon, during the time of the apostles, nganong ang mga Hudiyo, mostly, atong time, especially ang mga religious leaders, dili man sila motuo nga si Jesus, mauto ang Kristo. Kaya ang pagka-Kristo, meaning, Messiah, Savior. So, dili sila mudawat nga si Jesus, mauto ang Messiah, mauto ang Savior. Ila ginang gi-reject nga truth, mahitungod kang Jesus Christ. So makita na itong mga kaigsunan nga si Ginoong Kristo, siya ang iyang pagka-Kristo, maong iyang pagka-anak sa buhing Diyos. Okay? Siya ang second person sa Godhead. And Jesus is the name given to Christ being in the flesh. Okay? Balikon ako. Jesus is the name given to Christ being in the flesh. Diyan siyang pagka-tao, mao to ang Jesus nga ngalan. O sa iyang pagka-Diyos, sa iyang pagka-Savior, sa iyang pagka-anointed, mao to ang Christ. So ang iyang pagka-Christ, mao to ang pagka-iyahang pagka-Lord. So importante kay mga kaigsuonan. John chapter 6 verse 69, the Bible said, John 6:69, "And we believe and are sure that thou art that Christ." You see? And we believe and are sure that thou art that Christ, ingon si Apostle Peter, the Son of the living God. So ang iyang pagka-Kristo, mo ang iyang pagka-Son of the living God. So kita na itong mga kaigsunan nga unsa ka mahinungdanon ang iyang name as Christ, gi-address siya as the Lord. Okay? Matthew 16 verse 16. "And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God." Okay, Matthew 16 verse 20. Ganina Matthew 16:16, karon Matthew 16 verse number 20. "Then charged he his disciples that they should tell no man that he was the Christ." You see, tungod ka ang iyang pagka-Christ, mo ang iyang pagka-Lord. So kining one Lord, okay, in the Old Testament, referring to the three persons sa
sa usa ka Dios, mao tong tulo ka men nga nakita ni Abraham. In the New Testament, ang Lord, okay, gi-address ngadto kang Christ. Okay? Mo nang gitawag siya Lord Jesus Christ. Okay, Lord Jesus Christ kay ang fullness sa Godhead na adhiya niya. Mo nagingon ni Apostle Paul nga ang fullness sa pagka-Dios na adhiya ni Kristo in the book of Colossians. So sa diyang may-ari si Ginoong Kristo sa kalibutan, nakahinumdum mga time nga ningon ang sa mga disciples, pakita mi samahan, ningon si Ginoong Kristo, dugay na kung kuuban ninyo, wa mo kita samahan. You see? Ako gagamahan o sara. Kita ninyo mga kaigsuonan. Ang dili makita nga Dios, okay? Na-reveal siya pinaagi kang Kristo Jesus. So ang fullness sa Godhead na adya kang Kristo Jesus. Mo nang kita nga nakaangkon sa kaluwasan pinaagi ni Kristo Jesus, aduna tay kasiguruan sa atong kaluwasan tungod kay atong maluluwas Dios. Mo nang uban nganong di sila makasiguro sa ilang kaluwasan tungod kay dili man Dios ang ilang manuluwas. Okay? Kay kung si Kristo Jesus dili pa to Dios, di siya makaluwas na to. Pero kay Dios siya, no na kanya basahan sa book of Acts chapter number 20, okay? Nga ang Dios gi-purchase ta with His own blood. Gi-purchase ta sa blood of God. Ang pangutana na day blood ang Dios. Na ba day blood ang Dios? If God is a spirit, nganong mingon man sa book of Acts nga gi-purchase ta with His own blood, God's blood. Okay? Tungod kay si Kristo Jesus, siya usa ka Dios. Ug ang dugo nga ihang gipaula o gihalad mao to ang dugo sa Dios, kay kung dugo pa to sa tao sa manimog sama nako, dili to makahugas o makatangtang sa atong mga sala, dili to makatubos kanato gikan sa atong pagkamakasasala. So mao na makita natong mga kaigsuonan, si Kristo usa ka Dios. Kay siya Dios, aduna siya inato kapasidad o gahom nga makahatag gayon og kaluwasan ni bisan kinsang tao nga mosalig ngadto kaniya. Mao nang importante kayo nga kung ikaw wala pa makaangkon sa kaluwasan, imong itugyan ang imong kalag ni Ginoong Kristo. Kay walay makahatag, walay laing makahatag kanimong kaluwasan gawas kaniya. Siya lang, si Kristo Jesus lang. Kung dili nimo itugyan ang imong kalag ngadto kang Kristo, di ka mosalig niya, di gayud ka makaangkon sa kaluwasan. Kay walay laing makahatag kanatong kaluwasan karon sa Bagong Testamento, si Kristo Jesus lang. Siya lang. Siya gitawag nga Lord, siya gitawag nga Savior, siya gitawag nga Messiah, si Ginoong Kristo. So makita na itong mga kaigsuonan diha sa Acts chapter 2 verse 36, the Bible said, "Therefore, let all the house of Israel know assuredly," mo ang preaching ni Apostle Peter, "that God hath made the same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ." That God hath made the same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. 1 Corinthians 12 verse number 3. 1 Corinthians 12 verse number 3, the Bible said, "Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost." So makita na itong mga kaigsunan, gitawag siya Lord, gitawag siya Christ. So the Lord in the teachings of the apostles is none other than but Jesus Christ. Okay, mo nang sa New Testament, kita na to diha nga ang pag-address gid kanunay sa ay kaduhang personas Trinidad, Lord and the Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ, God our Father and the Lord Jesus Christ. God our Father and the Lord Jesus Christ. So mga ginay kanunay mabalik-balik mga kaigsuonan nga mabasa na to nga gi-address ngadto kang Ginoong Kristo. But to us there is but one God, the Father. You see? 1 Corinthians 8 verse number 6. 1 Corinthians 8 verse 6. But to us there is but one God, the Father,
of whom are all things, and we in Him, and the Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we in Him. And one Lord Jesus Christ, you see, one God the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we in Him. So, kita na itong mga kaigsunan, sa New Testament, ang fullness sa Godhead, na diha kang Kristo. Mo nang, kung imong naangkon si Ginoong Hesukristo, okay, naangkon nimo ang fullness sa pagka-Dios, kay naa nimo diha sa Kristo. Nadawat nimo pinaagi sa Spirit of Christ. Romans chapter 8, nga ni-dwell sulod ka nato. So sa dihang mipuyo ang Spirit of Christ sulod ka nato, mga kaigsuonan, mo nang natay assurance, mo nang natay kasiguruan sa atong kaluwasan. Tungod kay nipuyo sulod ka nato ang Espiritu ni Kristo Jesus. So makita na to nga even sa mga sulat ni Apostle Paul, sa mga opening sa matag epistles ni Apostle Paul, he definitely thought that Jesus Christ is the Lord. So mao ni tudlo ni Paul, mao ni ihang gitudlo sa kanunay nga si Jesus Christ siya ang Ginoo. Likewise, mausad sa mga sulat ni Apostle Peter o sa uban pang mga apostles sa ilahang mga sulat, every time nga i-address nila si Ginoong si Jesus Christ, i-address nila as Lord. So si Jesus Christ, He holds the position as the Lord, being subordinate to God the Father under the New Testament. So under the New Testament, makita na to nga doon na nay Father, doon na nay Son, doon na nay Spirit. But under the Old Testament, puro sila Lord. Walay superior nila, walay subordinate nila. But pag abot na sa New Testament, na doon na nay superior nila, doon na nay subordinate, doon na nay nagdasa Father, okay? Sa position nga Father, Son, and Holy Spirit. Manang balikaw na po mga kaigsunan. Kaya ba mo, unsang di purpose nga nung gihimo na sa Dios ka ng revelation niya? Under the New Testament, na doon na nay Father, Son, and Holy Spirit, para lagi sa itong kaluwasan. Bisa unsaon ni mo og subay sa Bagong Testamento, mga kaigsunan. Ang purpose lagi sa Dios, og nganong ni-reveal siya as Father, Son, ang usa ka Dios, nagpadayag siya as Father, Son, and Holy Spirit para lang yun sa atong kaluwasan. Kaya kung siya nagpabilin siya sa iyang pagka-Diyos, okay? O walay superior, o walay subordinate sa iyang revelation, sa iyang tulo ka persona, walay mamatay dito sa cross. Walay magpalansang dito sa cross. Mo nang under the New Testament, doon na ni nagdas position nga Father, o ang Father nagpadala sa iyang anak, sa second person, na mao si Kristo, para mao'y mamatay dito sa cross. Kay kung siya ang one God, dili man to siya pwedeng ilansang dito sa cross. Mao na adunay, according to the book of Hebrews, adunay body nga gi-prepare para kadtong maong body mao'y mahimong sacrifice dito sa cross para kanato. So makita na yung mga kaigsunan, sa tawhanon nga hunahuna, sa tawhanon nga pagsabot, lisod kayo tugkaron sa imong sa tawhanong inato pagsabot. Raw naka usa ka Dios, God is a spirit. Unya si Kristo Dios, amahan Dios. Unya unsaon man to, na unsa man tong pag-unsa nga namatay siya dito sa cross. Mga kaigsunan, balik ta kay gamhanan siya nga Dios, wala imposible niya nga mabuhat niya. Gihimo na niya para sa atong kaluwasan. Okay? Gihimo niya nga nagpadayag siya sa tulo ka persona para matubos ta gikan sa atong kahimtang nga kita makasasala. Para naay mamatay dito sa cross, naay magbayad para sa atong mga sala. And the book of Corinthians said, siya nahimong sin, nahimo siyang sala para nato. Siya nga walay sala, nahimo siyang sala para nato. So makita na itong mga kaigsunan, ang plano sa Dios sa Bagong Testamento, kining Bagong Testamento, ang katuyuan sa Dios, niining Bagong Testamento, nga ang makasasala, makaangkon sa kaluwasan. Mo nang ingon si Jesus Christ, no, nga ang iyang blood, okay? Ang iyang blood, ang dugo ni Ginoong Kristo,
Mao kani siya ang inato pakigsaad sa Bagong Testamento, pakigsaad ang iyang dugo. Kita ninyo? Kung unsa ka mahinungdanon ang dugo sa atong Ginoong Kristo. So adunay mga nagtudlo nga wala nay gahom ang dugo ni Ginoong Kristo karon kay dugay na kuno tong niuga. Hinumdum ko sa usa ka Calvinist nga nagtudlo ana nga wala tay gahom. Hangtod nining mga orasa, hangtod nining mga taknaa, ang dugo ni Ginoong Kristo adunay gihapoy gahom nga mopasaylo ug mohugas sa atong mga sala. Mo na ingon sa book of Colossians. Look at your Bible in Colossians chapter 1 verse number 14. Colossians chapter 1 verse number 14. Ingon diri sa Colossians 1 verse number 14, in whom, you see, in whom diha kang kinsa usab kita adunay katubsanan pinaagi siyang dugo. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Pero kay bawo mo makaigsunan, kay bawo mo makaigalaan sa mga modern versions, ang word nga blood in that verse, Colossians 1:14, giumit na buot pasabot, gitangtang na sa mga modern versions. So wala na klarong klarong pagpasabot kung unsay makahatag og katubsanan natong kapasayloan sa atong mga sala. Kay gitangtang na nila ang word nga blood. But in our King James Bible, ingon diri, in whom we have redemption through His blood, the blood of Christ, even the forgiveness of sins. So nining kagabion, hinaot ko nga atong lesson naghatag og dugang pagkat-o nato sa pulong sa Dios. Mahitungod sa usa sa mga pillars sa Christianity, mahitungod sa one Lord. So ang one Lord, ang Lord under the Old Testament, ang revelation sa Godhead, puro sila Lord, walay superior, walay subordinate. Pag abot sa New Testament, doon na Father, doon na Son, ang Holy Spirit, ang purpose para sa atong kaluwasan. So dining kagabion, buot na ako nga ipabot ning matagusa kaninyo kung kamo wala pa makaangkon sa kaluwasan. Ang katuyuan sa Dios niining panahona ni sa Bagong Testamento para kita maluwas. Kay kung dili pa na mo'y katuyuan sa Dios, okay? Dili siya magpadayag sa tulo ka persona as Father, Son, and Spirit. Kaya ang purpose ato for our redemption, for our salvation, gihimo to sa Dios. So, kung ikaw wala pa makaangkon sa kaluwasan, hinaot ko nga imong itugyan ang imong kalag, isaligan nimo sa Kristo Jesus nga siya lang ang bugtong manluluwas. Siya lang. Wala na ilain pa. Siya lang ang makahatag kanimo og kaluwasan. Kung imong itugyan imong kalag ngadto kaniya, imo siyang saligan nga siya lang ang imong maluluwas, di kagayod niya balibaran. One time ni-attend sa Bible study na mo. Unya di gid siya ingon siya nga sa iyang unahuna sa iyang mga binuhatan, di gid kuno siya mapasaylo sa Dios sa iyang mga binuhatan. Ako sig ingnan, mutuo ba ka nga ang Dios maluluyon? Siya mutuo. Kay maluluyon ang Dios, kung mohangyo ka sa Dios, pasayloon ka di. Kung mangay kag pasaylo, siya dako lagi kay kog sala, murag tan-aw nako di ko pasayloon. Nabugoy maluluyong di mo pasaylo. Asa mo mangitag maluluyon nga di mo pasaylo? Ingon ang Biblia nga ang Dios siya puno sa kaluoy. Okay? Puno siya sa kaluoy. Dato siya sa kaluoy. He is rich in mercy. Tungod kay dato siya sa kaluoy, bisan unsa pa nga klase nga sala, unsa pa kadako nga sala, kung ikaw mo hangyo sa Dios o mangay pasaylo sa Dios, dili kagayod balibaran sa Dios. Kay maluluyon siya. Nabogoy maluluyon nga dili mo pasaylo. Nabogoy maluluyon nga dili mo tanyag og kapasayloan. So nining kagabihon mga kahigalaan nga nag-tune in nato karon uban ka nato. Kung wala ka pa makaangkon sa kaluwasan, hinaot ko nga dili nimo palabyon kining taknaa, kining orasa nga dili nimo saligan si Ginoong Kristo. Itugyan ang imong kalag ni Ginoong Kristo kay siya lamang ang makahatag
kaluwasan sa imong kalag, wala na ilain pa. Dili relihiyon, dili atong kaugalingon, dili atong binuhatan, makasasala ta. Dili ang atong kaugalingong paagi, dili ang tubig sa bautismo, dili ka na may paagi sa kaluwasan. Si Kristo Jesus lang. Himo siyang saligan, sa tibok nimong kasing-kasing, maangko nimo, o mabatunan nimo, ang kinabuhing walay katapusan. Kaning kagabi, naot ko, nasabta na to ang pulong sa Dios, o sa atong pagpadayon, mag-amputan ining kagabion. Amahan nga langit noon, pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus, ako Dios, mapasalamaton kanimo og dako sa imong pulo nga among napamalandungan ining kagabion. Salamat kay dako Dios sa lesson nga among nakatunan karon mahitungod sa one Lord. Kung naman umahan nga wala pa makaangkon sa kaluwasan ining kagabion, dili unta siya magduduha sa pagtugyan sa iyang kalag diha kanimo Ginoo. Dili unta siya magduduha sa pagsalig ni Ginoong Kristo sa iyang tibo kasing-kasing nga siya lang, si Ginoong Kristo lang makahatag kaluwasan kaniya. Amahan, salamat Ginoo sa higayon nga gihatag o bisan man sa makigsuunan nga nag-tune-in uban kanamo karon ning kagabion sa among Bible study. Ako nagampo Dios sa tagsatagsa kanila nga nag-tune-in karon. Nga ikaw Dios, amahan padayon sa pag-minister ngadto kanila. Padayon na Dios sa paghatag kanila kalig-on o pagsangkap sa ilang panginahanglan sa patagadlaw. Ako pagampo Dios sa pamilyang Labu-Labo. Pastor Junior, ikaw padayon sa paghatag kanila proteksyon sa iyang pagbiyahe sa maman sa ministry dito sa Loginsan. I do pray God sa kanang mga kaigsuunan dito nga makapadayon sila mahan sa makatawhan dito na makapadayon sa maman o Dios nga mensahe sa may balita mapadayon mawali sa mga dapit. Ikaw magamit ni Tio Junior sa Labu-Labo family sa pag-reach out sa mga pamilya nga tuwa dito, sa mga Sagajani family, Lausa family, Pakris family, Campanilla family, o sa ubang mga pamilya nga tuwa dito, Dios, we pray. Ikaw, padayon, paghatag kalig-on to juniors, hatag mayong panglawas kaniya, magtagbo silang panginahanglan. Bisa pa man silang ongoing karon nga project sa ilang building, sa ilang gitukod nga tigumanan, ikaw padayon sa pag-provide sa panginahanglan Ginoo. Salamat usab mo Dios sa mong igsuon si Rina Vivinder sa iyang pag-tune in tonight. We pray padayon ka o Dios sa paglingkod kaniya, sa paghatag kaniya mayong panglawas sa iyang pamilya. Paghatag pray amahan nga ikaw ligod kaniya bisan pa man siya pagtrabaho Ginoo sa matag adlaw. I also pray God para ni Ma'am Grace Lauron Tabay. Pray Ginoo ikaw Dios maghatag kaniya kalig-on, may panglawas sa iyang pamilya. Si Ma'am Grace Lauron Tabay. Salamat usab o Dios Sister Tiny, Brother Dongdong, ikaw Dios padayon sa paghatag nila proteksyon namahan. Brother Dongdong siyang pagtrabaho, maghatag nila may panglawas sa kanunay, kaalam. And we also pray God sa pamilya ni Ate Wena, ni Manoy Tata nga nasa gawas nga mo siyang proteksyonan sa kanunay, hatag may panglawas kalig-on. Huwag ako nag-ampo Diyos pinamuman sa tibok niyang pamilya, sa Tiwena, sa mga anak. Pag-ampo sa mo Diyos, Tio Ronnie, o sa Bayna, maghatag nila mayong panglawas, kalig-o naman. Baustanan, sa Tio Ronnie naman, na masabtan yun niya ng mga pulong Diyos sa mensahe sa kaluwasan. Ako nag-ampo sa pamahan, si Antichona, ako nag-ampo para kang Antichona, Ginoo, sa pamahan, maghatag kaniya mayong panglawas sa kanunay, kaligkon, magtagbo siya panginahanglan sa paman sa iyang duha ka anak. Ako nagpray amahan nga ikaw maghahatag kanila sa tibok niyang pamilya o mayong panglawas Ginoo. Kaayuhan sa balatian sa nag-ampo Dios sa pamilya ni Manoy, Roy, ni Pearly, sa tibok ng pamilya, ikaw Dios maghahatag kanila kalig-on. Proteksyon ni kanunay si Manoy siyang pagbiyahe Ginoo sa matag adlaw na pagbiyahe niya dito sa north, layo siya sa mga kulian sa kadalanan. Bisan naman sa pamilya ni Villaber family, si Mian, si Rafi, sa iyang asawa sa tibok pamilya ni Rafi, Ginoo, we pray na padayon sila mahan, labos tanan na maka-grow sila spiritually. Ako nag-ampo sa mahan sa pamilya ni Lumeda sa Talamban. We pray God na imo silang sa bakayan. Sister Marilyn, Brother Juni,
Sister Sheila, Shai, o si Shane. We pray sa tibok ng pamilya. Ikaw, Diyos, maghatag lang mayong panglawas, matag-adlaw, kalig-on, tagboy lang panginhanglan, o Diyos. Ako nag-pray, Amahan, usab sa ni Faith, Sibial, sa Sibial family dahil sa Ginsan. Ako nag-pray, Amahan, sa tibok pamilya, ng Sibial, na imo silang lig-unon, hatag may panglawas, labos na kaluwasan sa tibok kabanay, Ginoo, sa tibok pamilya. Salamat usab o Dios si Tonton nga naka-tune in tonight, sa iyang asawa, sa iyang mga anak, sa maman si Tonton, Ginoong nga ikaw Dios padayon sa puhatag kaniyang proteksyon sa iyang pag-drive diri syudad Anthony Sibial, Gagaw, sa Luginsan. Bisan maman Sister Lisel Comayas, salamat o Dios sa kinabuhi Sister Lisel, Ginoong nga padayon siya Amahan nga nagtuki sa imong pulong, nagtuon sa imong pulong, nagpray, Amahan, ikaw maghatag kanyang mayong panglawas, kalig-on sa tibok niyang pamilya, sa iyang mga unsaved loved ones. We also pray para sa ilang kalawasan, bisan pa man siya mga friends, o sa iyang mga kauban sa boarding house. Ako nag-ampo sa mamahan nga ikaw sa maghatag lang mayong panglawas, kanunay, sa kalig-on, sa matag-adlaw, Diyos. Ako nag-ampo sa mamahan, sa pamilya nga kabaho. Salamat sa ilang time na ilang higahin, ilang kagabion. Si Ma'am Hope Marie Kabahog, na ikaw, Diyos, nagtugot ko niya nga siya naka-tune in uban kanamo karon. We pray sa dibok niyang pamilya, o Diyos. Ako sa nag-pray, Ginoo, ni Brother Hans Cabrera. Ikaw, Diyos, maghatag kaniyang proteksyon dito sa gawas, sa iyang pagpatrabaho dito sa Canada, sa iyang pamilya nga nadiri syudad sa nadiri sa Talisay, na silang proteksyonan sa dibok pamilya Cabrera, Ginoo. Ako nag-ampo usab ni Sir Ernesto Labasero Barongoy. Ikaw, Diyos, maghatag kaniya o kalig-on sa iyang panglawas, kalig-on o proteksyon sa kanunay. Sa maman si Sir A.P. Viter Kapilan, nag-ampo sa Amahan, ikaw maghatag kanyang kalig-on, may panglawas, proteksyon sa kanunay, Amahan. Ako nag-pray sa Amahan sa Stila family, Pastor Alan, sa ikaw maghatag kaniya mayong panglawas sa kanunay, sa panginahanglan niya weekly sa iyang dialysis, ka mag-provide din sa tibok niyang pamilya, Ma'am Divina, o sa mga anak. Ampo ko, Diyos, na ikaw mag-provide sa ilang panginahanglan sa matag-adlaw, maghatag kanilang proteksyon sa kanunay, o Diyos. Ako nag-pray usab sa Abantaw family sa Medellin, Brother Paulo, Sister Chariz, sa tibok ng pamilya, na ikaw, Diyos, padayon sa paglingon kanila, Amahan, maghatag nilang may panglawas. Bisan pa man, Brother Paulo, nga imo siyang proteksyonan sa kanunay, siyang pagpanarbaho, o ikaw magagamit kaniya, o Diyos, as instrumento nga ang imong pulong mawalis mong dapit dito sa Medellin, sa Kawit, Medellin. Sa Merofentes family, Brother Jules, ikaw maghatag kaniyang proteksyon sa kanunay, Ginoo, siyang pagbiyahe, ilayo siya sa mga kapulian sa kadalanan, Ginoo. Nag-pray man, Brother Jules, Sister Lizel, sa tibok pamilya ng Merofentes, ikaw maghatag kanilang mayong panglawas, kalig-on, kaalam, bisan mo man sa ilang business, Diyos, nga ikaw pa magapanalangin niini, o Diyos, magadala pa o daghan pang mga customers, bisan mo man, o Diyos, ikaw magpahiluna sa tanan nilang mga transaksyon, mga negosyo. Ako nag-ampo sa Amahan, Sister Lidy, salamat, o Diyos, yung naka-join siya karong kagabion, ikaw maghatag kanyang may panglawas, kalig-on, kaalam, o ako nag-ampo, o Diyos, bisan mo man ni Nung Buning, iyang husband, kaluwasan o salvation para ni Nung Buning na makaangkon sa tiyang kaluwasan, Ginoo, sa tibok ng pamilya, si GR dito sa gawas. Ako nag-pray para salvation ni GR sa tibok ng pamilya, si Bless. Sa pamilyang Kiluan, ako nag-ampo, o Diyos, yung mga silang tagmay panglawas, membros pamilya wala pa makaangkon sa kaluwasan, na ito makaangkon sa kaluwasan. Sa Carido family, sa Mandawi, Brother GC, proteksyonan mo siya kanunay, siyang pagtrabaho. Sister Lisa, sa tibok ng pamilya, sa Ishi. Kung nag-pray, Ginoo, maghatag naman yung panglawas sila sa kanunay, proteksyonan mo sila sa kanunay, Amahan. Isa man si Sister Charmaine Gastador, among igsuon from Masbate, katsuniin karong kagabion, ako nag-pray, ngayon mo siyang hatamay panglawas, kalig-on. Bisa mo man sa tibok niyang pamilya, Ginoo, ako nag-pray, Amahan, nga salvation para sa iyang mga unsaved loved ones dito sa Masbate. Ako nag-pray usab, Amahan, Brother Mike Constantino sa Constantino family sa Negros.
Nag-pray Ginoo sa complete recovery para ang Brother Mike, maghatag kaniya kalig-on, kumpletong kaayuhan o Dios. Magatagbo silang panginahanglan, sa mga Sister Yen, Brother Miko, Sister Shelo, silang tibok pamilya, nga ikaw maghatag kalag may panglawas, kalig-on sa kanunay, magtagbo silang panginahanglan o Dios, protection. Bisan naman sa pagbiyahe kanunay ni Brother Miko, ikaw magaproteksyon kaniya man. Bisan naman si Sister Lovinder Nelmeda family, Sister Lavender, salamat nga naka-join siya karong kagabion sa tibok niyang pamilya Ginoo, kung nag-ampong ay mo siyang ligunon, di mo silang ligunon, at ang may panglawas Ginoo. Brother Jason Rubli, pray usab kami sa iyang ligsuon nga tos gawas, proteksyon na nimo kanunay ug ang tibok Rubli family, ikaw Dios o Dios maghahatag kanila og may panglawas kalig-on, bisan mo man silang unsaved loved ones, mga unsaved loved ones nga makaangkon sa kalawasan Ginoo. Si Ma'am Norma Ochea, Ma'am Lornalyn Oliveros, we also pray para kaniya ay ikaw maghatag kanyang mayong panglawas, kalig-on sa kanunay, sa matag adlaw, ug sa tibok ng pamilya Ginoo. Bisan mo man ni April, o kung nag-pray usab o Dios si sa Labulabo family, ako na ninisgutan nila, bisan mo man si April, sa tanan nga pamilya, membro sa pamilya nga Labulabo. Kung nag-pray sa Dios, si Ma'am Abigail Balisado Naol, para sa iyang tibok pamilya, may ikaw Dios maghatag kaniyang may panglawas, tibok ng pamilya. Sa man, ikaw maghatag kanilang kalig-on, magtagbo silang panginahanglan. We also pray God, ngayon mo silang lig-unon sa kanunay man. Huwag ako nag-ampo Dios sa tanang mga pastors, sa Negros, sa Leyte, sa Samar, sa Masbate. Ikaw Dios padayon sa paghatag ka ng magmayong panglawas tibok ng mong pamilya, magatagbo sa mong panginahanglan. Salamat Ginoo sa mga answered prayer na imong gitubag ang mga pag-ampo. Salamat o Dios nga imong gipahiluna ang tanan ng mga lakaw, mga paghimo o Dios sa matag adlaw. Kung nag-pray sa o Dios, Brother Bing, Ma'am Emma, ikaw sa maghatag ka lang mayong panglawas, si Ma'am Lumen, sa tibok pamilya nga Go, we also pray God, sa Hernandez family, ikaw Dios padayon sa paghatag kalag kalig-on. Kung sa nag-pray o Dios, Brother Pael, Sister Emma, si Sister Lani, we pray God nga ikaw Dios maghatag kalag kalig-on, may panglawas sa kanunay, sa Barimad family, sa Brother Alvin, Sister Loida, padayon ka Dios sa paghatag kalag kalig-on, Sister Loida, protection sa pagbiyahe sa kanunay, tibok pamilya nga Barimad. O we pray God, O God, sa tanan na mong makaisuunan nga nas Masbate, bisan mo man sa mga Kristohanon nga nasa Albay, sa Bicol, nga napiktuhan og maayo gyud sa bagyo. Nagpray mi amahan nga imong ay tagbong ilang panginahanglan, bisan mo man makarecover na sila silang sitwasyon karon o Dios. Sahid kami silang kahimtang kung sa kapait ang ilang kahimtang nagian last week. We pray God para sa ilahang kalig-on, may panglawas sa mga kaigsuunan nga tuaw sa dito. Salamat o Dios sa tibok adlaw nga imong gihatag sa pagtagbo sa mong panginahanglan, proteksyon nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Sa ning kagabion o Dios, amo kang daaygon pasalamatan sa tanan imong gihimo sa imong kinabuhi ug labaw sa tanan sa imong pulong among napamalandungan karong kagabion. Amo kang pasalamatan o Dios sa imong pulong. O ning kagabion, tanang dug himayag kadaugan, ikaw lamang ngayon dawat ining tanan o Dios. Kinamugyampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Alright, sa atong mga kaigsuunan nga nag-tune in uban ka nato karong kagabion, salamat sa inyong time, oras o panahon nga inyong gigahin mga kaigsuunan nga kamo naking uban sa ato ang Wednesday Bible Study and Prayer. O hinaot ko nga sa sunod higayon, God willing, makapadayon mo sa pagsunod sa atong mga live streaming, sa atong mga online Bible studies. Salamat sa tanan, God bless us all, and good night.